O, saglit lang. Matatapos na ang araw, ni isang minuto, wala ka pang nilalaan para kay Lord. Hindi ka ba nahihiya? Ito, saglit lang. Mga kapatid, mag-alak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Alam mo, gabi-gabi ka na lang ba umiiyak, puno ng luha, tapos pagising mo ng umaga, halos wala ka ng lakas para magpatuloy. Ang linaw ng sinabi dyan, no? Maging masaya ka, maggalak ka kapag dumaranas ka ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pero paano mo maintindihan yan? Paano mo maintindihan na kailangan mo maging masaya kapag may mga pagsubok kung hindi mo alam ang pangako ng Diyos, kung hindi mo siya kilala, kung wala kang relasyon sa Kanya, at kung hindi mo alam ang salita Niya? Kasi kung wala kang Diyos sa buhay, pag dumating yung mga problema mo, puro pag-aalala lang ang gagawin mo. Kasi saan ka tatakbo kung hindi mo naman siya kinakausap? May mabigat ka bang problema ngayon? O saan ka tumatakbo? Sa mga tropa mo ba sa inuman? Sa pag-inom ng alak? Ito ang sagot. Nasa scripture, nasa salita niya. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala sa Diyos. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Napakalinaw. Hindi mo kailangan magpanggap na malakas ka. Malinaw sa verse na yon na kailangan mo magtiwala sa Kanya. I-acknowledge mo na ikaw ay mahina. Dahil sa Kanya ka kukuha ng lakas, ang Diyos ang iyong sandigan. Dahil hindi naman pinangako ng Diyos na kapag sumunod ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya, wala ka ng problema sa buhay. Lahat ng problema mo matatanggal na. Hindi. Prosperity gospel yon. Malinaw ang Bible. We will face trials and tribulations. Pero ang pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo sa pagsubok na yon. Diba si Job, ang buhay niya isang malinaw na halimbawa. Nawalan siya ng kayamanan, nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng kalusugan. Pero nanatili siyang nanampalataya at nagtiwala sa Diyos. No? Na sa gitna ng problema, pinupuri niya ang Panginoon. And in the end, binalik ng Diyos lahat ng nawala sa Kanya. Higit pa, doble pa. Napakita nito na may gantimpala ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos at nananampalataya sa Kanya sa gitna ng pagsubok. Because you cannot have faith and doubt at the same time. Tulad ni Peter na naglakad sa tubig, meron siyang faith, pero nung nakita niya yung malalaking alon, malalaking pagsubok, malakas na hangin, nagkaroon siya ng doubt. Doon siya nagsimula lumubog. So set your eyes on Jesus. Magagawa mo lang yun kung rooted ka sa Word of God. Kung babad ka sa presensya niya. Amen?